Okay? Now, meron pong isang matandang kwento tungkol po sa isang Jewish rabbi. Yun pong mga guro. Meron po siyang tinatawag na alipin or marahil mga kapatid ay trainee. No, ay isang araw, inutusan niya po ang kanya pong alipin. Sabi niya, pumunta ka sa palengke at ibili mo nga ako ng isang magandang pwedeng kainin. Maganda daw mga kapatid. So yun pong alipin, pumunta sa palengke at pagbalik may daladalang dila. At ang marahil dila yun ng baka or dila ng kambing o dila marahil ng mga tupa, mga kapatid. So, niluto at kinain naman. Sumunod na araw, sabi po muli ng Jewish rabbi sa kanyang alipin, pumunta ka naman sa palengke at ibili mo ako ng, sabi niya, ay yung medyo masamang pagkain. Nung una po ay yung mabuti at masarap kainin. Ngayon, yung masama naman na pagkain. Mga kapatid, maya-maya bumalik po yung alipin at ang dala-dala po ay dila ulit. Mga kapatid, nagtanong na yung Jewish rabbi sa kanyang alipin. Sabi niya, bakit nung una nung inutusan kitang bumili ng mabuti at masarap kainin ang pinili mo dila? Ngayon, nung sinabi ko yung masama naman ang bibilin mo, dila pa rin ang binili. Sabi po nung alipin mga kapatid, ay alam naman po ninyo, guro, sabi niya, good comes out from it, and bad comes from it. Sabi po niya, ay ang mabubuting bagay at ang mamasasamang bagay ay nagmumula sa dila. Sabi niya, when tongue is good, there is nothing better. And when the tongue is bad, there is nothing worse. Sabi po niya, kapag ang dila daw po ay mabuti, ay lahat ng mabuti ay lumalabas sa kanya. Pero kapag ang dila naman ay masama, ay walang kasing sama naman. Ang lumalabas mula sa dila. Wow, mga kapatid. Actually, ito rin po ang patutuo ng Biblia. Sabi po sa atin ng Biblia, in James chapter 3, mga kapatid, verse 5 to 6, ano pong sabi? Kung babasahin natin mga kapatid. Sabi po dyan, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Ano sinasabi dito mga kapatid? Sabi daw po ay ang isang maliit na bahagi ng ating katawan na ito, sabi po, it corrupts the whole body. Pinapahamak niya ang buong katawan. Kaya nga po, it is good and right to consider or to recognize the need to control the tongue. Napakahalaga po pala talaga na kailangan po matutunan natin na makontrol ang ating mga dila. Bakit po mga kapatid? Unang-una, every idle word will be judged. O lahat po ng mga masasamang salita na nagmumula o sinasabit at sinasabi ng ating maliit na dila, tayo'y hinahatulan dyan. Ang sabi po ng Matthew 12:36, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Akala po natin yung mga ginagawa lang natin mga kapatid, ay doon lang tayo hahatulan. No, hindi po. Kahit po sa ating mga salita, tayo po ay hahatulan, mga kapatid. At ang sabi nga po dito sa James chapter 1:26, ano man daw po ang ganda ng atin pong pananampalataya o sabihin po ng ating relihiyon o ng simbahang ating sinasamahan, ano man
ang ganda ng promotion natin tungkol sa ating pananampalataya, pero kung hindi natin makontrol ang ating dila, ang sabi po, if any man among you seem to be religious and bridled not his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is vain. Wow! Mga kapatid, kahit pa religious tayo, no? Kaya nga po ako'y nasasabihan, minsan o hindi man madalas ng aking misis, no? Ang gaganda ng mga sinasabi mo kapag naka-online ka, pero pag kami ang kausap mo, ay ang sasakit. Mga kapatid. Ngayon, nakakalungkot po. Aminado ako dyan. Meron po mga time na ganyan ang inyong lingkod. So, kaya po, itong pinag-aaralan natin mga kapatid, para sa ating lahat ito. Walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Walang kabuluhan, anumang magandang simbahan na atin pong kinabibilangan kung ang ating dila ay hindi po natin kayang kontrolin, mga kapatid. At alam niyo po ba na ang sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 19 na madalas ang kasalanan po natin o mas marami tayong kasalanan na nagagawa dahilan po sa ating mga maliliit na dila. Sabi po, when words are many, sin is unavoidable. Kapag marami tayong sinasabi mga kapatid, mas marami tuloy tayong nasasabing masama. But he who restrains his lips is wise. Kaya po pala maganda rin yung tahimik ka na lang, kaysa maraming sinasabi. So kaya nga po kung titingnan natin dito ang problema, we have the gift of speech, but this is an opportunity for sin. Yun pong gifts of speech ay nagagamit, mga kapatid, sa hindi magandang mga pananalita. Mga pananalitang mga nakakasakit sa damdamin ng ating kapwa, mga kapatid. Kaya nga po ay napakahirap ng ganitong kalagayan. Napakahirap mga kapatid kung hindi natin matutunang kontrolin ang ating mga dila. Kaya nga po kailangan nating pag-aralan. So what what do we need to do mga kapatid? Anong kailangan nating gawin? Ang sabi po sa atin, purify the mind. Change the source of the foul tongue. Kasi alam naman po natin, di ba mga kapatid, na yung lahat ng mga iniisip natin, kung ano yung galing sa ating maisipan, yun po ang lumalabas sa ating mga bibig. Yan ang sinasabi ng ating maliliit na dila. Kaya po, kailangan nating palitan ang source. Kailangan po nating i-purify ang dila. Filthy mouth comes from filthy minds. Mga kapatid, ang maruming, dila or bibig ay nagmumula po sa maruming pag-iisip. Sabi po ng Matthew 15:17 to 20, don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? Ito po ay tinutukoy doon po sa pagkain. Kung anong pinapasok natin sa ating bibig, ay pumupunta sa ating tiyan at lumalabas din naman. But the things that comes out of a person's mouth comes from the heart, and this defiles them. Yun daw pong mga bagay na lumalabas sa bibig ng isang tao ay nagmumula sa kanyang puso at ito'y nagpapadumi sa kanya. For out of the heart come evil thoughts. Sa daw po nagmula mga kapatid, ang mga masasamang pag-iisip, sa atin pong puso. Pag sinabing puso, mga kapatid, ito po yan. So, diyan nagmumula ang murder, naging mamamatay tayo, mga kapatid, kahit sa pag-iisip pa lang, adultery, hindi po nagiging adultery kapag ginawa na, adultery na rin po yan kapag yan ay iniisip pa lang. Sexual immorality ay ganun din mga kapatid, sa kaisipan din nagsisimula. Thief, ang pagnanakaw sa kaisipan din po nagsisimula lahat yan. False testimony, slander, yung atin pong nililibak ang ating mga tao gamit ng ating mga maliliit na dila.
These are what defile a person, mga kapatid. Ito daw po ang nagpaparumi sa tao, but eating with unwashed hands does not defile them. Kumain ka man na hindi nakapaghugas ng kamay, hindi po yan ang nagpaparumi na yung katawan. Ang sabi po, ang nagpaparumi ay yung nagmumula sa ating mga bibig. Kaya nga po ang sabi ng Jeremiah 17:9, ang atin daw pong puso ay pinaka po, deceitful, mapaglinlang o manlilinlang. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Wow, mga kapatid. At ang sabi po ng Genesis chapter 8:21, evil heart o heart evil from the, kahit daw po nung tayo yung mga bata pa, mga kapatid, ay meron tayong tendency na gumawa ng kasalanan. Kaya nga po ang sabi ng Romans 12:2 ay kailangan po nating magbago. At ang pagbabago, mga kapatid, ay mula po sa ating isipan. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ang pagbabago dito nagmumula, mga kapatid. At kung nagbago dito, mga kapatid, ay ang nagbabago din ang namumutawi at sinasalita ng ating maliit na dila. So, kailangan po natin na ang salita ng Panginoon ay atin pong pakaingatan sa ating mga puso. Sabi po niya ng Psalms 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So kapag pinuno po pala natin ang mga puso't isipan natin ng mga salita ng Panginoon at iniingatan natin, mga kapatid, doon natin ko-control ang ating mga dila. Ang sabi nga po ni Paul sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, yun po ang ating isipin, mga kapatid. Kaya unang-una, purify the mind. By sa pamamagitan ng pagpuno ng mga salita ng Panginoon sa ating puso't kaisipan, nagkakaroon ng pagbabago doon sa ating kalooban. And then, pangalawa, pray to the Creator of the mind. Mga kapatid, ang lumalang sa atin at kasama po ng ating kaisipan ay ang Panginoon. At alam niya kung papaano, mga kapatid, magkaroon ng pagbabago dito. Kaya ipanalangin natin. Hindi natin kaya yan. Si David nga po, ang panalangin niya, in Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mga kapatid, kailangan po nating idalangin araw-araw ito. Create in me a clean heart, mga kapatid, and renew a right spirit within me. In Psalms 141 verse 3, sabi niya, set a guard over my mouth, Lord. Sabi niya, Panginoon, ingatan niyo po ang aking bibig. Keep watch over the door of my lips. Sinasabi niya, tulungan mo po, Panginoon, na huwag ako makapagsalita ng hindi maganda. Totoo po yan, mga kapatid. At ang sabi po, kapag tayo nakapagsalita man ng hindi maganda, ay hilingin agad natin sa Panginoon na tayo patawarin. Repent therefore of this thy wickedness and pray, God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. So, ipanalangin natin sa Panginoon na yun pong ating masasamang naiisip, kaya lumalabas sa ating mga bibig, ay patawarin tayo ng Panginoon. Kaya nga po, kailangan nating patuloy na lumakad sa liwanag in 1 John 1:7-9. But if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sins. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Yan, mga kapatid.
So wag nating sabihin na wala tayong kasalanan. Hindi tayo nagkakamali. Hindi tayo nakapagsasalita ng hindi maganda. Lahat tayo mga kapatid, guilty dyan. No? Kailangan lamang po natin na i-confess sa Panginoon. Kasi kapag hindi natin matutunan mga kapatid na mag-confess sa Panginoon, hindi rin po natin makokontrol, no, ang ating mga dila. Pero kapag tayo nag-confess sa Panginoon, ibig sabihin po niyan, pinapasakop natin sa Kanya, mga kapatid. At kaya magkakaroon tayo ng kalakasan. So, pangatlo mga kapatid, kailangan po nating magkaroon ng panibagong habit. Build good habits. Kasi alam naman po natin, ang isang magandang ugali mga kapatid, ay, di ba ang sabi nga po, it takes 21 days, consecutive days to build a character or a habit. So, kailangan, kung halimbawa, gusto mong magbasa ng Biblia, gusto mong maging ugali yan, 21 days mga kapatid, kailangan regular time, gagawin mo yan. No? At kapag kayan daw po ay habang tumatagal na ginagawa mo, ay nagiging habit na yan, mga kapatid. So, ganun na ganun din daw po. To guard our tongue is to create a habit. Replace the sinful with the righteousness. Palitan daw po natin yung ating masasamang naiisip ng mabubuti. Ephesians 4:29 says, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Huwag daw pong pahintulutan na ang hindi magagandang pananalita ay magmumula sa ating mabibig. But only what is helpful. Kung ano lang nakakatulong for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kung magsasalita daw po tayo mga kapatid, hindi naman daw po yung makaka-discourage. No, hindi naman po yung nakakasakit sa ating kapwa. Hindi naman po yung parang punyal na isinasaksak sa ating mga puso, mga kapatid. No? Kundi ang ating mga salita daw po ay maging kapakinabangan sa mga nakikinig, mga kapatid. So kung magsasalita man daw po tayo sa ating kapwa, yung pag-ibig ang naririnig, mga kapatid. And Colossians 4:6 ang sabi po, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt so that you may know how to answer everyone. Mga kapatid, parang pag sinabi pong seasoned with salt, ibig sabihin ay parang pinasarap. Puno ng biyaya kapag daw po tayo nagsalita sa ating kapwa. Sa halip na pansinin natin ang kanilang mga pagkakamali, sa halip na punain natin ang kanilang mga kasalanan, mga kapatid, sa halip na pansinin natin ang kanilang mga kapintasan, ay magsalita tayo ng maganda. Now, hindi ko po sinasabi na kapag sila'y gumawa ng kasalanan ay pupurihin natin. Mga kapatid, maraming magandang pamamaraan na ang isang nagkamaling kapatid ay hindi niya nararamdaman na galit ka sa kanya. Kundi, ang mararamdaman niya ay yung hindi mo nagugustuhan yung kanyang ginawa o di po kayong kanyang sinabi, mga kapatid. That means you are not attacking the person, but you are only attacking the issue. Magkaiba yun, mga kapatid, Kasi halimbawa po, ay ako'y nagkagawa ng kasalanan at ang sasabihin mo ay, ito kasi si pastor, ang sama-sama talaga ng ugali, palibhasa, ganyan na lahat. Pero mga kapatid, pagka ganon ay below the belt yun. Pero kapag ang sinabi mo halimbawa, pastor, maganda naman yung sinasabi mo. Pero yung bahagi na yon ay medyo foul po yon. Yan, something like that. Di ba magkaiba mga kapatid? So, season with salt. So, kaya nga po mga kapatid, kailangan nating matutunan kung paano magsalita ng maganda. Kahit na may kinokorek kang nagkamali, pero ang nararamdaman nila, mahal mo pa rin siya. Di ba? Yun ang mahalaga mga kapatid. At paano po yan? Sa pamamagitan ng pag-control ng ating dila, mga kapatid. So, it must be done every time, mga kapatid. Sa tuwing tayo nagkakamali at nakapagsalita ng hindi maganda,
kailangan ano po, i-correct agad natin kasi kailangan nating mag-form ng magandang